Vlogger ni Aimee ay scammer? Nagtatanong lang naman tayo mga kababayan. Kasi di umano, according sa Team Alindog, nanonolisit itong ano ba pangalan niya? Si Jua Diviv, no? Elizabeth Joey Cruz, o pinapangalanan kita ng buo. Nanonolisit daw itong si Bida-Bida and hindi naiingreso sa ipinangsusulisit niya na tao. So, nanulisit siya for Grijaldo, hindi ba? Yung kinontempt ng lower house, luckily nakalabas na. Nanulisit din siya para kay Agent Morales. Dahil si Agent Morales, ganun din, na-contempt din. Kinulong ng Senate. So kumbaga nakakaawa naman, 'di ba? Hindi makakapaghanap buhay si Agent Morales, maaapektuhan yung kanyang pamilya. So, itong laban ni Agent Morales patungkol nga po sa PIDEA leaks, itong nag-leak na mga files ng Philippine Drug Enforcement Agency na meron pala silang informant, 'di ba? 'Yun yung kwento noon eh. May informant na pumunta sa PIDEA para isumbong na ang kondo ni Maria, yung artista na si Terry Terry, ay nagagamit ng mga bangag sa pot session. Okay? And I think hindi ko lang pwedeng sabihin, Agent Morales, kahit ako ay inaway mo at binalahura mo, binarubal mo, no, pinagsalitaan mo ng masasakit, dali lang ha, ay hindi ko pa rin magawang i-disclose. Anyway, sinabi naman pala niya. Okay? Tama, binanggit naman ni Agent Morales kung sino yung informant niya. Patay na, right, mga kababayan? Kilala nyo? Yung pumunta sa PIDEA, tapos si Agent Morales ngayon naka-receive nung complaint or something, 'di ba, na di umano ay nagpupulburon ang mga sikat na mga tao sa kondo ni Maria sa Rizal Tower in Makati, and artistang si Maria, 'di ba? And nandun din si Ngiwi. Kaya raw nagsumbong yung taong 'yan, or dumulog na sa PIDEA dahil nga mabuting kaibigan daw ni Ngiwi yung taong 'yan, kasama yata sa Voltes 5, no, kapulvoronan ni Ngiwi. So dumulog na sa PIDEA para kahit papaano isalba pa siguro yung buhay ni Ngiwi dahil nagkakaedad na, ganun pa rin ang bisyo. So sinabi niya na lulunga yan sa pulvoron at sangkot pa dyan si Maria kasi kondo ni Maria ang pinupuntahan para mag-pulvoron or mag-cocaina or mag-coke. Mahilig sila mag-coke, hindi yung tubig na coke, hindi yung soda, okay? Hindi yung beverage, kundi yung pulbos na nyinying whatever. Sinisingot ng bonggang-bongga. So, dahil nga sa hearing na yan ng Senate, kumbaga kini-question na kung totoo yung mga sinasabi ni Agent Morales na talaga bang itong nag-leak na document ng PIDEA ay ikaw ang sumulat, ikaw ang gumawa ng report, ganyan-ganyan. Nakakapagtaka, whistleblower na nga si Agent Morales, kinulong ng Senate. At dahil nga po sa pagkakakulong ni Agent Morales, may mga nag-take advantage, no? Siguro ang dating ay naaawa lang sila sa kalagayan ng pamilya ni Agent Morales na kulong sa Senado, hindi alam kung kailan makakalabas, paano naman, 'di ba, yung pamumuhay ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. So nanulisit. Okay, itong si Joey Cruz. And ang sabi po, nakapagbigay siya ng 125,000 kay Agent Morales. And 120 lang daw ang nalikom niya, nag-abono pa raw siya ng 5K. Ngayon may mga nagki-claim na mga OFW sa nagpadala sa kanya na mas malaki ang nalikom niyang pera. Although ang sinasabi ni bidabidang Joey Cruz or si Joa Diviv na yan na properly liquidated raw, huwag mo kaming lilinlangin, Joey. Kasi si Mahal na Reyna, accountant, even si Attorney Nick, hindi lang yan abogado, accountant rin, hindi yan ang tamang liquidation, hindi yan ang tamang accounting, okay? Hindi mo kasi pinrovide, mga kababayan, kung talagang gusto ngang patunayan ng bidabidang yan na kumbaga na-liquidate daw niya kung tama bang term yun? Parang hindi pa nga eh. Kumbaga nagastos na niya or naiabot na niya, wala na sa kanyang possession yung pera at naibigay na nga niya kay Agent Morales. Kung talagang wala na sa iyan at naipasa mo na sa dapat pagbigyan since pinadaan lang naman sa iyo ng OFWs,
dapat magpakita ka rin ng transaction history mo, nahihingi naman yan sa GCash. 'Di ba? I-send sa iyo via email yung 2 months transaction mong yan. Ire-request mo lang kung anong buwan yon. I think that was in March 2024. Mga ganon, no, mga kababayan. Early 2024 yan, nung nakontempt si Agent Morales. So, since nanulisit ka, i-provide mo kung magkano talaga yung natanggap mo sa GCash kasi isi-send sa iyo via email, nakalista doon yan, parang bank statement yung datingan, kung magkanong amount, pati yung pangalan ng sender, mga kababayan, pati oras. Okay? Minsan, ang pangalan ng sender, minamask ng GCash, mga asterisk yung nakalagay doon, instead yung full name, but still, di ba, proof pa rin yan. Sabi ko nga sa kanya, nung inaakusahan niya ako ay nanulisit para sa EDSA, no, na kumita ako ng milyon-milyon at tinakas ko pa yung pera, diyan yan nagmula mga kababayan eh. Diyan nagmula yung ingay at gulo namin, no? And inaway ako ni Agent Morales at kumampi kay Joey. Nung inaway ako niyan at siniraan ako na ako raw ay tao ni Tambaloslos at milyon-milyon daw ang kinita ko sa EDSA, inabangan ko talaga mga kababayan kung sino ang kakampi sa akin at kung sino yung maniniwala kay Joey. Sabihin na natin sa 100 na tao, mga vloggers, mga politicians, mga kung sino mang mga prominenteng pangalan sa mundo ng politika, out of 100 mga kababayan, mga 5 lang ang naniwala sa akin. One of them is Miss Maharlika. Okay? Followed by yan, sina 167, EDSA Friday Group, yan, mga grupo na sumama sa amin sa EDSA. Actually, sa mga grupong yun, kung halimbawa 20 na groups yun, mga 2 lang na grupo ng mga Duterte supporters ang naniniwala sa akin. At hindi na brainwash noong si Joey Cruz na yan. Okay? Siya talaga ang kinampihan ng lahat kasi nga, magaling siyang mambudol. Plus, pinagtatatawagan niya, even si Miss Maharlika, si Cathy Binag, kumampi nga sa kanya, anong ginawa niya? Inaway rin niya eventually. Okay? Yan si Agent Morales, kumampi sa kanya, inaway ako ni Agent Morales. Kung alam nyo lang, kung hindi nyo malalamon, ako na nagsasabi sa inyo, hindi nyo malalamon ang mga pagmumura ni Agent Morales sa akin. At kung isa yan sa rason kung bakit ako umalis ng Pilipinas, mga kababayan, alam nyo ba yon? Kasi ang banta sa akin, hindi lang banta ng administrasyon ni Ngiwi. Banta na rin ng mga kakampi natin. Okay, may banta sa akin, mga kababayan. Dahil sa paninira ni Joey Cruz. Kung alam nyo lang, matotroma kayo. Okay? Mayayanig kayo. Hindi nyo kakayanin. Nga lang at kahit papano ang inyong prinsipesa matibay-tibay. Okay? Kasi independent naman ako since nung edad 18, 19 ako, umalis na ako sa amin eh. Kumbaga, independent na ako ever since, no? So, yeah, after kong mag-graduate sa isang vocational program ko sa college, or kumbaga namuhay na ako mag-isa. Kaya sanay ako mga kababayan. Hindi naman ako, although pwedeng natatakot din ako sa mga banta-banta na ganyan, pero kaya ko, okay? Alam ko na ang pinasok ko simula nang ako'y nag-vlog sa politics. Buhay ang kapalit nito mga kababayan. And hindi lang sa administrasyon ni Ngiwi ang banta sa buhay ko. Pati sa mga kaalyado natin. Pati sa kapwa natin Duterte supporters. So, grabe ha. Life-threatening ang naging effect ng mga paninira sa akin ni Joey Cruz. Yang Joa Diviv na yan. Kaya nga si Pebbles, hindi kinaya ni Pebbles, tumambling si Pebbles sa kabila. Eh di ba pinatitiktikan na siya balak daw, sabi ni Pebbles, ipaguguruguro siya ni Amy. Kaya siya lumipat. Wala naman siya kakampi sa mga DDS. Diyan naman naniniwala kay Joa Diviv na yan. Pati doon kay, I think kay Boss Dada. Si Boss Dada, isa rin sa bumira-bira kay Pebbles noon. Tumambling si Pebbles sa kabila. Oh, hindi niya ramdam na kinampihan siya nung inaway siya ni Joey Cruz. Yan yung babae niya na puro tigilig ang mukha. Okay? So, nag-away-away nga kami niyan.
Tapos inakusahan niya ako na kumita at nagtangay ng pera ng EDSA, milyones daw, bayaran daw ako ni Martin Romualdez. Tapos sumingaw tong baho niya, siya pala yung nanunulisit. Hindi lang naman for Agent Morales and even Colonel Grijaldo ang kanyang panunulisit, kung kani-kaninong rally nanunulisit siya kahit hindi niya rally. At nalaman ko yan dahil yung mga inaway niya na Maisog USA Group or Sara Duterte Supporters Group sa US ay kinampihan siya pero eventually inaway din niya. And then nag-umamin sa akin na sa iyo dapat yun namin Maui ipapadala. Sa inyo dapat ipapadala yung para sa EDSA kasi kayo yung nandun. Hindi ka nagre-reply, hindi ka nagsisi ng message. Yan, kilala namin yan. At saka kung sino-sino pa, si Hypocrisy, si Tupanga GPT, 'di ba? At kung sino-sino pa yung mga kilala nilang vloggers, doon na lang sinend yung pera na para sa EDSA. So nung nalaman ko yun, nabuhayan ako ng loob. Punyeta ka, akusahan mo kung nagtangay ng pera, ikaw pala tong Yes! Tumanggap si Joey Cruz ng pera from OFWs in the US, mga kababayan, na para yan dapat sa EDSA. So, 'di ba? Siya yung bato ng putik sa amin, siya pala yung tagtad ng putik. And now, actually pumreno siya kasi nung nabuking siya ni na mahal na Reyna Edwin Hamora at ng Team Alindog na hindi properly liquidated ang kanyang panunulisit for Agent Morales, ay mamaya puntahan natin yung yung vlog ng Team Alindog, panoorin natin saglit. And also yung sagot din ni Agent Morales. Nung nabuking nila yan, ayan nga, no? Hindi pala labis, mukhang labis yung kanya nakolekta. Hindi katulad ng pinalalabas niya, abonado pa siya ng 5,000. O di nagkanda booking ka, ikaw tong nambibintang ha, pero gawain mo pala. So how can we trust this person na nagpapapirma at nag-iikot sa buong Pilipinas ngayon na parang ang dami-dami nilang budget dahil mapapalaya daw nila si PRRD sa kanilang mga pirmang kinakalap na ito. Tapos tamo nagkokontrahan, nagko-contradict yung mga sinasabi niya. Tapos sasabihin niya kaya nilang palayain or unang hakbang para mapalaya si Tatay. Dati kayang palayain or nagpapapirma para mapalaya na si Tatay Digong. So binubudol nila yung niyayaya nilang pumirma. Saan ba talaga nila yan gagamitin? Tapos nung kine-question na ngayon ng Team Alindog yung sincerity, no, at yung totoong motibo ng pagpapapirma nila, binago nila yung tono. Sabi nila, ito ang unang hakbang para mapalaya si Tatay Digong. At least may ginagawa kami, hindi katulad yung batikos lang ng batikos, ganyan-ganyan, di ba? And then eventually, magagamit daw yan for impeachment ni Ngiwi. Sinabi yan nung mukhang malignong kaibigan ni Joey, yung Kukulokoy. Tapos, yung pirma na daw na yan na magpapanalo kay VP Sara sa 2028 elections, ang dami na nilang goals, mga ate at kuya. Ano ba talaga? Ano ba talaga ang objective nyo? Ba't ang dami? Hindi ba dapat isa lang? To free PRRD? Kaya nga ang inyong title yan, Tay Kami Naman. So, paano nyo pagkakatiwalaan yan? Hindi nga niya matawag ang sarili niya na DDS or Duterte supporter. Diba? Diehard Duterte supporter. Hindi niya malabel ang sarili niya as DDS. Kasi for sure, isa yan sa mga nang trash talk sa DDS noong panahon na loyalista pa yan. Loyalista yan. Vlogger yan ni Aimee. Galing mismo rin sa kanya. Aimee-natic siya. Siya mismo nagsabi niya, may screenshot ako. Kaya binabato ko sa'yo, bida-bida, may mga proof ako. Di ba sabi mo nga, paldo, kapag si Aimee ang boss, na napakalakas magbayad ni Aimee sa tao. So ang tanong, tao ka niya? Kasi grabe ka mag-endorse dyan ng election eh. Mamaya, panoorin natin yung paninira niya kay Mama Anlet, mga kababayan. But in the meantime, gusto kong i-play yung video ng Team Alindog sa kanilang pagbubuking dito. But going back doon kay Grijaldo muna, mga kababayan, unang nanulisit si Joey Cruz na yan para kay Agent Morales, di ba? Ang dami nga noong nagbigay.
And then, eventually, nung kine-question na siya ng Team Alindog, pumreno siya, nagbago siya ng strategy for Grijaldo. Actually, munti ka nang hindi matuloy yun. Pinilit lang niyang ituloy. Pero nung kay Grijaldo na, ang ginawa niya, sa GCash na ng asawa ni Grijaldo, I think, no? Pinadiretso yung pera, hindi na dumaan sa kanya. Ikaw kasi Elizabeth Joey Cruz, bakit parang mediator ka? Parang ano ka, fixer? Parang middleman ka lagi, if not mediator. Para bang parang gateway ka, pwede ka ring gatekeeper kung tutuusin. Bakit lahat ng fiscal thingy dumadaan sa'yo? Bakit lahat ng finances kailangan dumadaan sa'yo? Katulad nung sinisingil ko sa yung 5,000 na ibinigay ni Miss Maharlika, ha? Imbis na ibigay diretso sa amin ni Miss Maharlika, siguro nga ayaw niyang malaman na tinutulungan niya kami ni Pebbles noon para sa Hong Kong. 'Di ba? So thank you po, Mother Dragon. Biro mo yun, kita mo, hindi na nga kumampi yun kay... Tinawagan nila si Miss Maharlika, ha? Huwag niyong kakausapin si Maui, huwag kayong maniniwala sa mga sasabihin niya, iyak-iyak pa. Samantalang ako, hindi ako tumatawag kay Miss Maharlika. So nagtatanong si Miss Maharlika, sabi niya, bakit ako kinokontak nung Joey Cruz? Pati yung madam-madam, yung akala ko manager niya. Kasi yun yung tagahawak ng pera rin eh. No? Marami ring datong yun para itulong sa mga vloggers kung saan mag-iikot-ikot sa Pilipinas. So akala ko manager yun ni Joey Cruz. O inaaway rin niya yun. Lahat na lang inaaway niya. Oy, Amy, tao mo to? Anong klase yan? Ay, May, kapapahamak mo yan kung ano na mga pinagsasabi. Na di umano, malakas kang magbayad sa tao, galante ka, all set kapag ka ikaw ang boss. Saan galing yung pinambabayad mo? Baka galing sa kaba ng bayan yan, Amy, ha? Ay, ang galing talaga ng tao mong ito. Kung tao mo ito, tao mo yan? Bakit mo hindi hinire sa opisina mo yan kung tao mo yan? Ano yan? Bulok din? Hindi naman sobrang kaya lang kailangan mo siya, no? Kasi marami siyang nabubudol or magaling siyang mambudol, marami pa rin napapapaniwalang Duterte supporters, ganun ba yon? Pero never mo siyang hinire sa opisina mo. Balita ko, nag-apply yan para maging office staff mo sa opisina mo sa Senado. O ba't hindi mo tinanggap? Bulok pa rin, hindi pasado sa standards mo, I mean. So, gusto lang siya sa pagiging tik-tik, ganun ba? So, yun nga tumawag sa akin si Miss Maharlika. Sabi niya, Maui, bakit tinatawagan ako ng mga to? Tapos wag raw kitang kausapin. Tapos mag-vlog daw ako, siraan daw kita. Tao ka raw ni Martin Romualdez. Ha? Sabi ko, ang kulit, tinatawagan ako Paskong Pasko. Naalala nyo, nag-vlog ng ganyan si Miss Maharlika. Bakit nila ako inaabalay Paskong Pasko? 'Di ba? So, eventually, hindi na in-entertain ni Miss Maharlika yung mga calls nila. Ang kulit talaga nila. I-vlog mo si Maui. At dahil hindi sumunod si Miss Maharlika sa kanila, inaway nila si Miss Maharlika. Kasi nagtataka si Miss Maharlika, bakit si Maui hindi naman nagpapakampi sa akin? Oh, pati pala itong si ganito, tinawagan din, hindi rin daw nagpapakampi si Maui, hindi naman daw nagchat-chat si Maui na, tulungan niyo ako, inaaway ako ni Bida-Bida. Wala naman kababayan. Nag-abang talaga ako, nag-antay ako. Tingnan ko kung sino yung mga taong mauutok nito. At napakarami. 'Di ba? At syempre, dahil nga may utang na loob sa kanya si Agent Morales, I think kaya siya ang kinampihan. At grabe yung pang-aaway sa akin ni Agent Morales. Okay? So let's listen muna sa vlog ng Team Alindog patungkol dito sa pagkaka-booking nila kay Bida-Bida. Ito pala ay pinresent din nila. No? Basahin ko muna yung screenshot bago natin i-play mga kababayan. Dagdagan ko yung audio. Hold on. Alright. Shoot ng ina, sabi nung nag-message kay, I think nag-message kay Mahal na Reyna, Edwin Hamora, itong nasa taas. Si 167, kasama ko yun sa EDSA. Shoot ng ina, Team Hong Kong lang, nasa 150,000 na ang naibigay kay Sir JM. I think that pertains to Jonathan Morales ng PIDEA, no? Yung nag-expose nga ng pagkabangag ni Wick. Lahat ng yan kay Joey ang daan ng pera na yan para kay Sir JM. Yung 150,000 Hong Kong pa lang. Kasama ako sa nagbigay ng pera na yan. May bank account pa yan ng BDO dahil nag-exceed na yung GCash.
So hindi na pumapasok sa GCash ni Joey Cruz yung mga ipinapadala. Kasi biro mo 150,000 na. Kasi nga feeling ko ang limit niyan baka mga 120,000, 125 lang, no? Lalo kung mababang tier lang ng GCash yung iyong account, hindi ba? Parang ganon. So, mag-i-exceed ka talaga kasi ba may mga tindahan na ganyan, hindi na sila makatanggap ng cash in dahil nag-exceed na sa monthly limit. So, may ganyan yatang pautot ang GCash. So, Hong Kong pa lang, nakalikom na ng 150. Ang dami kasing Pilipino sa Hong Kong, mga kababayan. Shoutout po sa mga nasa Hong Kong. So, hindi katakataka makakabuo sila ng ganyang amount. Dahil nga ang lahat ng mga OFWs no nakaantabay sa PIDEA Leaks hearing ng Senado. At gigil na gigil nga tayong lahat kay Jinggoy Estrada. Tama, mga kababayan? Sa bumarubal kay Agent Morales, awang-awa tayo sa ginawa sa kanya dahil siya kinontempt ng Senado, kinulong. At baka kung ano ang gawin sa kanya sa loob. Dahil talagang pinipigil, di ba, na sumingaw yung pagiging nyodik ng ngiwi na yan. So, ang daming naawa kay Agent Morales, di ba, hindi alam kung paano makakatulong. So, may nag-take advantage na nulisit sa kanyang GCash pinadaan. Nag-exceed na yon. Siyempre, biro mo yun. Ang daming papasok. Biro, kung $100 yan, 5,000, 6,000 pesos kaagad. Ilang OFWs ang magbibigay? Baka nga hindi lang $100 ang binibigay ng iba. May nagbibigay ng 200. May, yung taga-US nga, nagbigay sa kanila ng $500 eh. Hindi masabi ni Libag? Sino ba yung Libag? Ba siya? Diba, hindi masabi ni Joey Cruz na nagsisinungaling ako patungkol sa $500. Or kung sinasabi man niya yan, may proof ako na ang kausap ko mismo, OFW from New York, na siya pa nga yung unang kinampihan. Kasi di ba yung mga maisog New York, mga grupo ng mga Duterte supporters dyan sa New York at saka sa US, sama-sama yung mga kababayan natin dyan sa Anemika eh. No? Mga nagmamahal kay PRRD at kay VP Sara. Nagbigay sila ng tulong. Gasino lang naman mga kababayan ng $500. Isang tao lang ang kayang magbigay niyan eh. Pero that's 30,000 pesos kung sa Pilipinas. O hindi niya masabi na fake news ako dyan. Dahil totoo na merong ganyang amount. Kausap ko pa mismo yung OFW na nagbigay ng pera na yan sa kanila. Biro mo Hong Kong nakalikom ng 150K. Magkano kaya ang itinulong ng Japan? Magkano ang itinulong ng Thailand? May mga Pilipino sa Thailand. How about the US? South Korea? Saan pa? Europe? Gaano kalaki ang itinulong for Agent Morales? Active na active mga kababayan ng taga-Europe, ha? Maraming DDS sa Europe. Kahit nung nag-EDSA kami, isa rin yan sa ang mga bansa sa Europe, ang kahit paano, di ba, tumutulong sa amin doon, pambili ng tubig, ng pagkain, nagpapadala. Same with Japan, US, Canada, Hong Kong pa lang 150K na. So, gaano talaga kalaki ang nalikom niya, mga kababayan? Play muna natin yung video. Nakakaloka ite. Sige. Ayan. Dito yan nagsimula eh. Dito yan nagsimula eh. Di ba mga friendships? Ano yan biglaan na lang nang may nag-send yan. Dapat nga nagre-reflect pa nga yung time eh. Baka isipin niya set up to Hindi set up yan. Bigla na lang nag-send. Meron time ito. Meron. Sandali. Gusto niya anuhin ko eh. Sandali. Pwede ko namang i-recopy uli eh. Nasaan ano mo lang, i-crop mo lang yung pati kasama yung time, wag lang yung pangalan. Gusto pa niya malaman kung sino ang nag-send yan. Diyos ko, Beshi, parang ang dami naman nagpadala sa Hong Kong. Iisa lang ang team Hong Kong na contact nyo. Iisa lang naman, oo. Nasaan na yung time na to? Walang time. Walang time? Walang time. Meron yan. Walang time. Meron. Comment. Meron. Sandali lang ha. May narinig akong may pumasok. Kaching! May ganun ba yan? Ayan. Sandali lang ha. Ayan, eto may time.
Ayan. Nag-comment daw si Sir JM. Actually, yung post na to, hindi naman to patungkol kay Sir JM. Nag-comment Yes. ba? Basahin ko yung mga comment kasi hindi ko pa nababasa mga yun eh. Kasi Titingnan natin. Oo. Actually, napag-usapan lang namin to. Hindi naman si Sir JM ang target dito. Oo. Ang target dito, yung kasinungalingan ng ating beshi. Di ba? Ayan, lakas-lakas niya manghingi ng sulisit. Lakas yung mga bardagol, di Lakas ba? din niya manghingi ng liquidation. Tapos yung pala, ang liquidation lang niya, ito nakuha ko, 120. Oo, abonado pa ako ng 5,000. Pati nga nga namin biglang may nag-react from Hong Kong. Ay, pati nga yung alumni association namin, pinapakialaman niya eh. Ay, sandali, si Kafel lang nito. O, Kafel, bumati ka muna dyan. Bati ka muna. So po, magandang araw sa lahat ng aming tagapakinig. At magandang araw din sa Si aming Rodi mga kasama. Daktias, Rodi Bulilit. Ayun. Medyo busy-busy talaga. Ayan. Ayan yung time mo. Nangyari ito while live kami, tapos biglang may nagpadala. Alas 8 ng gabi sa US. So ano na to, no? Tama, alas 12 pasado na dito sa Pilipinas yan eh. Oo. Patapos na tayo niyan eh. Biglang may nag-message. Halos actually, patapos na tayo, di ba? Na-extend nga yung live natin. Oo, magpa-final word na tayo niyan eh. Biglang Magpa-final word na tayo. Dyan, may nag-text. Ayan. Nelson, tanda ko. Anong month ba yan nangyari? Mga Si Sir March. JM, Oo. nung ginipit siya dyan sa PDEA leaks hearing, hindi ako nagkakamali. That's almost kung di ako nagkakamali, March ata. March. March. Kasi ako eh. April na ako nag-umpisa eh. Teka lang ha. Okay, tumawag. Sige, go ahead lang. Teka, saglit. Okay. Ang pagkakatanda ko, merong nag-comment dati na kasi nga nagpo-post din kasi siya. So sabi nila kasi bumili siya ng bumili siya ng aso. Bumili siya ng aso. Mayaman. Pagkamahal-mahal. Kaya nagtataka yung iba, paano Financially independent Di ba na. 100,000 daw yung aso? Tapos may nabasa pa ako na parang kasi nagtataka kami bakit parang may sakit o may Tapos may nagpaano daw. Palipo. Lipo. Nagpa-lipo? Okay, babalikan natin mamaya-maya ang video na yan. But ito lang ang masasabi ko sa iyo, Joey Cruz. Kung ikaw ay manunulisit, katulad ng, wag mo kaming yabangin na properly liquidated na. Kasi niloloko, wag mo kaming lokohin. Tapos tatawagin mong tanga at bobo ang timalin doon. Bastos talaga bunganga mo eh. Kung gusto mo magpakita ng proper liquidation, ilista mo pangalan, petsa, amount na binigay, para saan. Kasi baka mamaya yung ibibigay, panggasolina mo naman, tanggal yon. Pero kung para kay Agent Morales, para kay Agent Grijaldo, para sa rally sa Luneta, para sa rally sa Liwasan, dapat nakalagay sa ledger or properly accounted. Okay? Ngayon, ito-total mo yon, ilas mo yung expenses, baka nagpagasolina ka, di ba? O kaya naman baka kumain ka, makikiusap ka na, pwede bang kumuha ako dyan, bumawas ako dyan. Siyempre ako naman yung nagpapagod. Pwede naman yun. Baka nga mamaya ipapadala para lang talaga sa iyo eh. O ito ang $200 or 10,000 pesos, 12,000 pesos. Para to sa iyo ha. And then sasaktuin ko ng 20,000. O 10,000 sa iyo, 10,000 para kay Agent Morales, ganyan-ganyan. So basta inabot mo na lang yung pera, and since malaking amount yan, syempre may utang na loob sa iyo si Agent Morales. Pero hindi yan ang totoong liquidation, Day. Ipakita mo yung listahan. Kahit nga lang yung transaction sa GCash mo, hindi mo mai-provide eh. So, what do you think mga kababayan? May kupit kaya si Joey Cruz sa kanyang mga solicitations? At dapat pa ba kayong magbigay kapag nanulisit yan ulit? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.